Unang-una po ay nakikiramay po kami sa pamilya ni Dayan Marie Molinido at ang anak niya si John Ismael. Nireport po sila nawawala noong January 16, 2026 sa Quezon City. At nahanap ang kanilang mga labi si Dayan Marie po sa Bulacan at sa Tarlac. Ayon sa investigasyon, ang gumawa ng krimen ay ang kanyang inaanak sa kasal, si Pia Katrina Panginiban at si Christian Suarez Panginiban. Ang kanilang accomplice si Hill Valdemoro D. Jr. Meron po silang transaksyon na sa pagbenta ng isang Toyota Innova naghahalaga ng 450,000 at ibinigay yung pera dito sa kay Dayan Molinido. Sa bahay pala ni Panginiban ay pinatay si Dayan Marie Molinido sa pamamagitan ng gunshot wound na pumasok dito sa ulo at lumabas habang siya nakaupo at lumabas po sa kanyang pigi. Ang kanyang anak po na si John Ismael ay ginapos ang ulo ng plastic bag at namatay dahil sa pananakal. Pero pagkatapos mangyari, isinakay po sa kotse ang dalawang katawan kasama ang anak ni Pia Panginiban at Christian Suarez Panginiban at Hill Valdemoro. Kasama nila yung mga anak nila sa kotse habang yung labi ni Dayan Marie Molinido, at kanyang anak ay nasa likod na nakabalot. Dapat papunta silang Baguio pero biglang umikot pabalik. Tinambak nila ang katawan ni Dayan Marie Molinido at ni John Ismael doon sa Tarlac at sa Bulacan. Galing doon ay natulog sila sa isang motel sa Fairview. May CCTV footage po tayo na pumasok sila ron kasama yung mga anak. Galing doon ay dumiretso naman sila sa Pansol, Laguna, kung saan sila natulog ulit at bumalik na naman sa kanilang bahay. Ang suspect po dito, ang isa pong involved dito ay ang kanyang kapatid ni Christian, na si Maribel. Nandoon siya sa scene of the crime. Sa halagang 450,000 ay pinatay ang mag-ina. Ayon sa aming investigasyon, closed na to at charges will be filed. Isa na lang po ang titignan namin yung anggulo ng asawa ni Dayan na si John Molinido. Si John Molinido po at si Dayan ay hiwalay na ng 3 taon. Ngunit nung nalaman nung namatay ang kanyang asawa, imbis na subject sa autopsy, ay pinakremate kaagad kasama ang suot na damit. At nung tinatanong yung John kung anong involvement niya, wala siyang remorse. Hindi umiiyak, hindi malungkot, asawa at anak ang pinatay. Ngunit marami pang development to. Kinasuhan ng asawa si Pia at si Christian ng carnapping. Wala daw sa kanyang pangalan. Nasa kanyang pangalan ng kotse, pero binenta na wala sa kanya. Questions? Thank you, sir. On the first issue, Molinido case, first to ask question, Ms. Leia Ilagan of UNTV. Good morning, Sec. Sir, nakita na ba natin kung ano ang background ng mag-asawang suspect? Marami silang criminal cases. Yung babae may kaso ng estafa. Yung lalaki dating pulis na na-dismiss 2014. So marami silang kaso na talaga yung mag-asawang yan. Sir, magkakilala ba si asawang pulis nitong biktima Yes, at saka itong mga suspect? Inaanak nila sa kasal. Inaanak nila sa kasal yan. Bakit daw napatay yung bata? Ano po yung... Kasi pinatay na yung nanay, ando doon yung bata. Hindi naman kasama dapat talaga yung bata sa transaksyon eh. Binitbit lang na nanay. Parang nakaplano na talaga na papatayin yung nanay. Pinatay na rin yung bata. Sir, may binabanggit itong si Pia na wala daw silang kasalanan ang itinuturo yung asawa. Na-validate na po ba yun ng PNP? Yes, binabali. Under protective custody si detention ngayon yung asawa.
Pero ang lumalabas talaga, yung mag-asawa talaga ang gumawa. Titingnan namin kung anong involvement ng asawa dito. Thank you. Next, Mr. Jun Veneracion, GMA. Doon po sa particular role ng mag-asawa, kanyo yung naril po doon sa bahay ng ahente. Sino po ang bumaril sa kanya? Yung Christian. Yung Christian Panginiban, yung asawa ng ahente. Dating pulis rin. Siyang pumatay. Ang accomplice nila dyan ay si Hill, alias Hill. Siya ang tumulong pag-dispose ng katawan. Kasama siya doon sa ruta ng pag-alis. Nung umalis po yan, kaya ang hirap balutin sa utak kung paano nila magagawa na yung mag-asawa ay kasama. It's unbelievable eh. Pia at si Christian, kasama ang kanyang katatlong anak. Yung isang anak nasa lap ni Pia, yung isa nasa lap ni Hill. Yung dalawang katawan nasa likod, sa likod ng Fortuner. Ang plano nila, alika, bakasyon muna tayo sa Baguio. Ayun ang sinabi sa mga bata. Pero along the way, nung night time nila, umikot sila, didispose sila yung mga katawan. Merong, psychopathic criminal tendencies talaga kasi walang konsensya eh. Paano mo madadali yung anak mo sa participation of the crime? Diba? Anong klaseng utak ka na meron? Anong klaseng puso ka na meron? Na pati anak mo, sasama mo sa disposal and sa prosecution of the crime. Doon kami nagulat lahat eh. Pati anak kasama. They were at the scene of the crime. Sek, doon sa batang biktima, sino ang nagbalot ng plastic at pumatay? Sila eh. Parang, oo, yung mag-asawa rin eh. Binalot nila ng plastic sa ulo yung bata eh. Nang buhay pa. Hindi binaril yung bata eh. Binalot ng plastic. Sek, habang ginagawa nila ito, kanyo, di ba isang bahay lang yun? Isang bahay lang yan. Nandun din yung po mga anak nila. Andun rin. Na-witness nila. Nasa kwarto yung mga bata, hindi na nakita yung crime. Pero narinig nila. Narinig nila. Sigurado, narinig nila kasi maliit lang yung bahay. So, binaril muna yung nanay, kinuha yung bata, dinala sa isang kwarto, binalot ng plastic sa ulo, hanggang namatay, binalot yung mga katawan, saka din nila tapos ang sabi ng bata, punta tayo ng Baguio, nilagay sa likod ng kotse. Isang paglilinaw na lang. Ano po ba nangyari sa transaction ba't nauwi sa patayan ito? Ayun ang parang pinag-interestan yung 450,000 eh. Na presyo ng Innova na binibenta. Nabili na kasi, ibibigay na yung pera kay Dayan, hindi na binigay. Imbes ibigay sa kanya yung pera, binilil na lang siya. Check yung mga anak no mga suspect. Ilan ulit sila sir, tsaka ano yung mga edad nila? 10 years old, 8 years old, and 6 years old. So yung tatlo sir kasama doon sa sasakyan. Kasama sa akin. Sir, tama ba na kasi may information na hindi totoong hindi nila na-witness? Hindi nila yung na-witness. pagpatay? Wala. Tsaka hindi rin naman mga minor mga yan eh. Halos hindi nila makakorroborate kung ano nangyari. Pero sigurado kami doon sila sa bahay nung nangyari yung yung patayan na yan. Would you know sir kung may participation yung tatlong anak doon sa pag-unload ng mga labi? Wala. So wala Maliliit pa silang sila eh. idea? Wala. Halos wala silang alam. Sigurado ka. Kung may video pa kami ng palabas sila ng motel, parang naglalaro-laro yung mga bata eh. Wala silang kalam kung ano nangyayari talaga. Hanggang makabalik sir dito. Nasaan na sir yung tatlong anak? Next of kin nila nila Pia. Thank you, Sir Sa magulang ni Edger. Pia. Next is Ms. Karen De Guzman of ABS-CBN. Sir, na-recover po natin yung cellphone po ng victim. Yes, May dumaan na po ba ito sa forensic examination? Ano po naging resulta? Currently undergoing forensic examination. Kukuha pa kami ng cyber warrant para babuksan lahat. Pero andyan na. It's in process already na mabuksan lahat. It's in the possession of the PNP already. Das linawin ko lang po sir, sa motive pa rin po. Sorry, medyo nalito lang din po ako sa motive. Bali po nagkaroon ng problema yung transaction po. Walang problema. Nabenta na yung Innova. Binayaran na. Imbis ibigay yung pera kay Dayan, pinatay na lang siya. Opo. Sir, follow-up lang din po. Meron po mga nakitang bakas ng dugo dun sa bahay. Dumaan daw po ito sa luminal examination. Tapos na rin po yun. Tapos na, pero ang theory is yung sofa ay nakabalot na sa plastic eh. Kaya sa luminal examinations, walang nakita. Ngunit yung DNA
ng dalawang labi ay nakita doon sa Fortuner? Yung baril po ba na ginamit allegedly para patayin po si Miss Molinido ho, natagpuan na po ba iyon? Hindi pa. May suspect kami kung saan tinago. Nag-a-apply rin ng search warrant para puntahan yung bahay na yun. Base po ba sa information ho natin so far, natukoy na ho ba anong caliber ng baril ho ito? Wala pa. Wala pa. Tapos, sir, yung Innova ho na binenta, I'm not sure lang po if nabanggit na ho before, no? Pero nasan po iyon? Nasa HPG Baguio. Nakuha na ho siya? Nakuha na. Yung Fortuner ho na ginamit, di ba ho nasa Pampanga? Na-recover siya sa Angeles, Pampanga. Nabanggit ho ba bakit naiwan ho sa Pampanga whereas bumalik ho sila ng Fairview? Tinago talaga. Pinatago talaga doon sa ano. Nakatago ho siya Hindi, sa broad loob. daylight eh. Parang sa isang paradahan lang siya nakita eh. Isang paradahan lang. Thank you, Sir Jason. Next, Mr. Alfred Dallison of People's Journal. Morning, sir. Sir, 2 questions lang. Yung asawa nung napatay na policewoman, off the hook na ba siya? Hindi pa. Hindi pa, not yet. He's still a person of interest sa kaso to. Mainly because 2 things eh. Una, pinili niya makremate kaagad yung asawa niya. With yung clothes yung clothes na namatay siya. Pulis siya, dapat alam niya yun. Pangalawa, nung interview, parang wala siyang remorse. Imagine mo, anak mo namatay, hindi ka naiiyak, wala kang, parang baliwala sa kanya eh. So, we're digging further into the possible angle na kasali yung asawa niya. I think this is a slam dunk case. But for the appreciation of the DOJ na to, sa mata ko lang tingin ko tapos na tong kaso to. Okay. Good morning po. Sir, nakapanayan po namin si Mr. Hildy last Sunday and according sa kanya is nung pagkapatay dun sa mag-ina is ipinasok sa storage. Yun pa rin po ba ang tinitignan? Doon, parang sa stock room yun ng bahay. Stock room ng bahay nila. Tapos, yung nung Sunday din po is na-report na inaresto si Mr. John Molinido. Ano na po ba ang ano niya? Arestado pa rin po ba or restrictive custody? Hindi, ayun nga. As we said, person of interest siya under restrictive custody ng PNP ngayon. Sir, dismiss police din itong asawa ni Pia, tama po ba? Yes. Si Christian? Oo. Pwede po bang malaman paano siya na-dismiss? Anong kaso? Si kidnapping with serious illegal detention. Ito. Magkasama talaga yung asawa na sa pagplano ng lahat na to. It appears na magkasama talaga. Even the sister, yung sister nung suspect, ando doon siya present siya at umamin na present siya nung nangyari lahat. Okay, thank you very much. Good morning to all of you. Thank you very much.